Alam mo yung pakiramdam na ginagawa mo naman ang lahat pero parang walang nakakakita. Yung tipong habang ang iba may cheer squad, ikaw tahimik lang. Walang sumusuporta sa'yo. Walang naniniwala. Masakit, di ba? Pero minsan, sa ganitong mga panahon, doon mo talaga makikilala kung gaano ka katatag. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 13 paraan kung paano ka magpapatuloy kahit walang sumusuporta sa'yo. Kasi minsan, kailangan mong matutunang ikaw mismo ang maging sandigan mo. Number 1, alalahanin mo lagi kung bakit mo sinimulan yung ginagawa mo. Kasi sa totoo lang, yan ang una at huling dahilan kung bakit mo kailangan magpatuloy. Kahit walang sumusuporta sa'yo. Minsan, sa gitna ng lahat ng pagod, mga pagdududa at mga taong hindi naniniwala sa'yo, nakakalimutan mong balikan yung simula. Yung araw na una mong naramdaman na ito ang gusto kong gawin. Yung panahon na hindi mo pa iniisip kung may manonood ba, kung may susuporta ba, o kung kikita ka ba. Basta gusto mo lang kasi mahal mo ang ginagawa mo. Kaya kapag naramdaman mong wala ka ng gana, balikan mo yung feeling nung una. Isipin mo yung unang beses na na-excite ka. Yung gabi na halos di ka makatulog kasi puno ka ng ideya. Yung moment na kahit simpleng bagay lang, proud ka na. Kasi alam mong unti-unti kang gumagalaw papunta sa pangarap mo. Alalahanin mo kung bakit mo yan sinimulan. Hindi dahil gusto mong patunayan ang sarili mo sa iba, kundi dahil gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mo. Hindi mo kailangang marinig mula sa iba na ang galing mo. Kasi nung una pa lang, nagsimula ka na kahit walang nagsabi niyan. Ibig sabihin, may apoy na sa loob mo noon pa. At hindi mo kailangan ng kahit sino para sindihan yan ulit. At alam mo, lahat ng malalaking pangarap nagsimula sa tahimik na desisyon. Sige, kahit mag-isa, lalaban ako. Kaya ngayon, kung pakiramdam mo wala kang kakampi, tandaan mo, may isang tao pa rin naniniwala sa'yo. Yung ikaw na nagsimula. Huwag mong hayaang mamatay yung apoy na yon. Kasi minsan, hindi mo kailangan magsimula ulit. Kailangan mo lang alalahanin kung bakit ka nagsimula. Number 2, tanggapin mo na hindi lahat maiintindihan ka. Totoo, hindi lahat ng tao maiintindihan ka. At minsan, yan ang pinakamasakit na parte sa paglalakbay mo. Yung pakiramdam na binubuhos mo ang buong puso mo sa ginagawa mo. Pero sa halip na ma-appreciate, ikaw pa ang kini-question. Minsan pa nga, yung mga taong inaasahan mong unang makakaintindi, sila pa yung unang hindi maniniwala. Pero ganito yan, hindi lahat makakakita ng pangarap mo. Kasi hindi naman sila ang pinakita ng Diyos nun. Hindi nila narinig yung tawag na narinig mo. Hindi nila ramdam yung apoy na meron ka. Kaya huwag mong asahan na maiintindihan nila kung bakit ka nagpupuyat, kung bakit ka nagpatuloy kahit walang kasiguraduhan, o kung bakit mo tinatanggap ang hirap na to. Minsan, makakarinig ka pa ng mga linyang, bakit mo pa yan ginagawa? Wala ka namang mapapala dyan. Sayang lang ang oras mo. At oo, masakit marinig yan. Lalo na kung galing sa taong gusto mong ipagmalaki ka balang araw. Pero tandaan mo, they're not seeing your vision. They're only seeing your situation. Habang ikaw, nakikita mo kung saan ka patutungo. Sila, nakikita lang kung nasaan ka ngayon. And that's okay. Hindi mo kailangang ipilit ipaintindi ang sarili mo sa mga taong hindi pa handang makakita. Kasi darating ang panahon na maiintindihan din nila. Hindi dahil ipinaliwanag mo, kundi dahil nakikita nila kung saan ka dinala ng determinasyon mo. So, habang hindi pa nila nakikita yon, tuloy ka lang. Huwag mong hayaang mawala ang apoy mo dahil ang hindi nila ito nararamdaman. Remember this, your purpose doesn't need everyone's approval. Ang kailangan lang nito ay yung paniniwala mo. Yung paniniwalang kahit mag-isa ka, kaya mo. Kasi minsan, sa gitna ng kawalan ng suporta, doon mo lang matutuklasan kung gaano ka talaga kalakas. Number 3, magtiwala ka sa proseso. Madalas natin itong marinig, di ba? Pero kapag ikaw na mismo ang nasa gitna ng bagyo, mahirap itong paniwalaan. Kasi paano ka magtitiwala sa proseso kung paulit-ulit kang nadadapa? Kung parang walang nangyayari kahit ginagawa mo naman ang lahat. Pero alam mo, ang proseso parang pag-akyat sa bundok. Hindi mo agad makikita ang tuktok, pero bawat hakbang mo, kahit mabagal, ay hakbang pa rin pataas. Minsan mapapahinto ka, mapapagod ka, minsan gusto mong bumaba na lang kasi parang wala namang nagbabago. Pero kapag tumingin ka pabalik,
makikita mo kung gaano ka na pala kalayo. That's the thing about trusting the process. It doesn't always make sense while you're in it. Hindi mo agad mararamdaman ang resulta, pero unti-unti may nangyayaring pagbabago sa'yo. Habang magtsatsaga ka, nagiging mas matatag ka. Habang lumalaban ka, kahit walang nakakaintindi, nagiging mas malalim ang pagkatao mo. Minsan kasi, ang proseso hindi lang tungkol sa pag-abot ng pangarap, kundi kung sino ka habang inaabot mo yon. It's about who you're becoming, not just what you're achieving. Kaya kung nararamdaman mong parang walang nangyayari, huwag mong sukuan. Baka nasa waiting stage ka lang. Waiting stage, I mean, yung parte ng kwento mo na walang pumapalakpak, walang nakakakita, pero doon ka binubuo. Doon ka hinuhubog para maging handa sa panahong darating ang bunga. Ang proseso, hindi laging madali. Pero totoo to, walang nasasayang na luha, walang effort na mawawala. Lahat ng iyak mo, lahat ng gabi na gusto mo nang sumuko, lahat ng dasal na akala mo hindi naririnig, bahagi yan ng paglalakbay mo. Kaya kahit mahirap, trust the process. Kasi balang araw, mapapatingin ka sa sarili mo at masasabi mong, kaya pala nangyari lahat ng yun. Kasi kung hindi ako magiging ganito kalakas ngayon. Number 4, gamitin mo ang pananahimik bilang lakas. Alam mo yung mga panahong ang dami mong gustong ipaliwanag sa mga tao? Gusto mong sabihin kung bakit ka ganito, bakit mo ginagawa to, bakit mo pinili to. Pero sa dulo, wala rin namang nakikinig. Ang mas masakit pa, minsan yung mga taong inaasahan mong kakampi mo, sila pa yung unang hindi naniwala sa'yo. Diyan mo marirealize kung gaano kahalaga ang pananahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong kang pumili kung kailan ka magsalita. Kasi totoo, hindi lahat ng laban kailangan ng salita. Minsan, kailangan lang ng tahimik na pagpapatuloy. When you stay silent, you conserve your energy. Instead of wasting it explaining yourself to people who are determined not to understand you, you use that same energy to grow. Tahimik kang nagwo-work, tahimik kang nag-i-improve, tahimik kang umaangat. At balang araw, yung katahimikan mo, yun ang magiging sagot sa lahat ng tanong nila. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong disiplina. Habang ang iba ay abala sa pagsasalita, ikaw, abala sa pagbangon. Habang sila ay nag-aalinlangan, ikaw, tahimik na lumalakad papunta sa direksyon ng pangarap mo. May mga panahon talaga na ang pinakamalakas mong sigaw ay yung hindi mo sinasabi, kundi ipinapakita. At doon mo mararamdaman na kahit mag-isa ka, hindi ibig sabihin wala kang lakas. Kasi minsan, yung tunay na lakas ay yung kakayahan mong manatiling kalmado kahit nagugulo na ang lahat sa paligid mo. So the next time na maramdaman mong parang wala kang kakampi, huwag mong habulin ang validation ng iba. Instead, use the silence to listen to yourself, to listen to God, to listen to the whispers of your own purpose. Kasi doon, sa gitna ng katahimikan, madalas lumalakas ang loob mo. Doon mo naririnig ulit yung boses ng puso mo na nagsasabing magpatuloy ka. Kahit walang sumusuporta, hindi ka kailanman nag-iisa. Number 5, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo kahit walang pumapalakpak. Alam mo yung pakiramdam na binibigay mo na lahat pero parang walang nakakakita. Yung tipong nagbuhos ka ng oras, nagbuhos ka ng pagod at puso sa isang bagay pero tahimik lang ang paligid. Walang compliments na ang galing mo. Tuloy mo lang yan. Walang kahit simpleng good job. Parang ikaw lang mag-isa sa laban. Pero dito nasusubok kung gaano ka talaga kaseryoso sa pangarap mo. Kasi madali lang gumawa kapag may pumapalakpak, kapag may nanonood, kapag may sumusuporta. Pero ang tunay na disiplina, yung gumagawa ka kahit walang nakatingin. Yung hindi mo kailangan ng audience para magpursige. Minsan, habang naglalakad ka sa dilim ng katahimikan, doon mo maririnig ang totoong boses mo. Doon mo mararamdaman kung gaano mo talaga gustong makamit yung pangarap mo. Because when nobody's watching, every small step becomes pure. Walang halong ego, walang halong expectation, puro puso lang. Hindi mo kailangan ng palakpak para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangan mapansin para magkaroon ng halaga. Kasi ang tunay na tagumpay, hindi sinusukat sa dami ng taong sumasabay sa'yo, kundi sa tibay ng loob mong magpatuloy kahit mag-isa. Isipin mo to, lahat ng dakilang tao,
dumaan sa stage na walang naniniwala sa kanila. Bago sila pinuri, tinawanan muna sila. Bago sila hinangaan, pinagdudahan muna sila. Pero hindi nila hinintay ang palakpak bago sila gumawa. Kasi alam nila, the work itself is the reward. Kaya kung nararamdaman mong parang walang nakakakita sa pinaghihirapan mo, tandaan mo, may nakatingin. Hindi man tao, pero ang langit, alam ang ginagawa mo. Ang Diyos, nakikita yung pagsisikap mo kahit walang likes, kahit walang views, kahit walang recognition. At balang araw, yung katahimikan na yan, mapapalitan ng tunog ng mga resulta mo. Hindi na palakpak ng tao ang maririnig mo, kundi ang sariling boses mo na nagsasabing, buti na lang, hindi ako tumigil. Number 6, alagaan mo ang iyong sarili. Madalas nating naririnig yan, pero bihira nating seryosohin. Lalo na kapag busy tayo sa paghabol sa pangarap o sa pakikipaglaban kahit walang sumusuporta sa atin. Pero totoo, walang halaga ang kahit anong tagumpay kung sa dulo, wasak ka na sa loob. Kapag walang sumusuporta sa'yo, ang unang instinct mo minsan, kailangan kong patunayan sa lahat. Kaya tuloy, kahit pagod ka na, pinipilit mo pa rin. Kahit drained ka na emotionally, sinasabi mo sa sarili mo, kaya pa. Pero, alam mo, hindi mo kailangang maging robot. You're a human being. May limit ka. At yung limit na yan, hindi ka hinaan. Paalala lang yan na may puso ka. Kailangan mo ring alagaan yung taong matagal mo nang pinipilit maging matatag. At ikaw ang taong yon. Minsan, kailangan mong huminto. Hindi para sumuko, kundi para huminga. Para ipaalala sa sarili mo na hindi mo kailangang gawin lahat sa isang araw. Kapag pinili mong magpahinga, hindi ka tinatamad. Matalino ka. Kasi alam mong hindi mo maibibigay ang best mo kung ubos ka na. Self-care is not selfish. It's survival. Walang ibang mag-aalaga sa'yo ng totoo, kundi ikaw. Pwede kang mawala ng kaibigan, ng partner, ng suporta. Pero kung marunong kang bumalik sa sarili mo, hindi ka tuluyang mawawala. Kaya minsan, maglakad ka lang ng mag-isa. Magkape ka sa umaga habang tahimik ang paligid. Isulat mo yung mga bagay na nagpapasalamat ka pa rin kahit mahirap. Umiyak ka kung kailangan. Gumising ka ulit bukas at sabihin sa sarili mo, okay lang, kaya ko pa. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang laging malakas. Ang kailangan mo lang, maging totoo. Maging totoo sa nararamdaman mo. Maging totoo sa katawan mo at sa sarili mong pangangailangan. Kasi kapag marunong kang magpahinga, marunong kang magmahal ng sarili mo. At yung taong marunong magmahal sa sarili niya, hindi basta-basta nauubos. Number 7, manalangin ka. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na parang wala nang natirang kakampi, wala nang sumusuporta, at parang buong mundo ay tumalikod sa'yo, manalangin ka. Hindi dahil ito ang huling option, kundi dahil ito ang pinakamakapangyarihang hakbang na pwede mong gawin. Minsan kasi, kahit anong lakas ng loob mo, kahit anong sipag mo, may mga bagay talaga na hindi mo kontrolado. May mga pangarap na parang laging abot tanaw lang, pero di mo maabot. May mga tao na akala mo mananatili, pero sa gitna ng laban, bigla na lang mawawala. Doon mo mararamdaman yung bigat ng pag-iisa. Yung tipong kahit gusto mong umiyak, wala ka nang mailabas. Pero sa mga sandaling yon, ang panalangin ang nagiging tahanan mo. Yung simpleng, oh God, tulungan mo ako. Minsan yun lang ang kailangan mo para bumalik ang lakas mo. Hindi mo kailangan magsalita ng magarbo. Hindi mo kailangan magmakaawa ng paulit-ulit. Ang gusto lang niya, maramdaman mong nandyan siya kahit tahimik. At alam mo yung nakakamangha? Minsan, walang instant na sagot. Walang biglang miracle. Pero habang lumilipas ang oras, mapapansin mong bumabawi ang puso mo. Yung dating puno ng takot, unti-unting nagiging payapa. Yung dating puro tanong, nagiging, God, bahala ka na. At sa puntong yon, nagiging totoo ang pananampalataya mo. Hindi mo kailangang maramdaman agad ang presensya niya para malaman mong nandyan siya. Minsan, nasa gitna siya ng katahimikan, ng pagod, ng luha. Nasa mga bagay na hindi mo inaasahan. Isang simpleng mensahe mula sa mga kaibigan. Isang random na post na tumama sa puso mo. O yung ginhawang hindi mo maipaliwanag pagkagising mo kinabukasan. That's not coincidence. That's God reminding you, anak, hindi ka nag-iisa. Kaya kahit walang sumusuporta sa'yo, kahit walang nagpapalakas ng loob mo, manalangin ka pa rin. Kasi yung panalangin mo,
yan ang magbabalik ng liwanag sa dilim. Yan ang magpapaalala sa'yo kung bakit ka nagsimula at kung bakit ka dapat magpatuloy. Hindi dahil madali, kundi dahil may dahilan. At tandaan mo, hindi mo kailangang marinig ang kaya mo yan mula sa ibang tao. Kasi kapag natutunan mong makinig sa Diyos, maririnig mo mismo mula sa Kanya, anak, kaya mo yan kasi kasama mo ako. Number 8, maghanap ka ng inspirasyon sa mga nakaraang tagumpay mo. Alam mo, minsan kasi masyado tayong nakatingin sa kung ano ang kulang. Palagi tayong nakatingin sa mga bagay na hindi pa natin naaabot, sa mga pangarap na parang napakalayo pa. Pero nakakalimutan natin, ang dami na rin nating pinagdaanan noon na akala natin hindi na natin malalampasan. Naalala mo yung panahong halos gusto mo nang sumuko, pero pinilit mong bumangon. Yung mga gabi na umiiyak ka, pero kinabukasan, pumapasok ka pa rin, lumaban ka pa rin, ngumiti ka pa rin kahit ang bigat-bigat. Those moments, yun ang patunay na kaya mo. Ang problema lang, sanay tayong maliitin yung mga maliliit na panalo. Yung mga tipong nakatapos ka ng araw na hindi ka bumigay. O yung nagawa mong ngumiti kahit ang dami mong iniisip. Simple lang tingnan, pero malaking bagay yon. Kasi bawat maliit na tagumpay, bahagi yan ng kwento kung paano ka nabuo. Kaya kapag dumating yung mga araw na pakiramdam mo, wala kang silbi, o parang walang nangyayaring maganda, kuminto ka sandali. Balikan mo yung dati mong sarili. Yung taong nagsimula sa wala, pero nakarating dito. Yung taong dati natatakot magsimula, pero ngayon, nandito na. Lumalaban pa rin. Sometimes, the best motivation is not found in quotes or videos. It's your own story. Kasi kung nagawa mo noon, kaya mo ulit ngayon. Hindi mo kailangang maghintay ng suporta ng iba para maniwalang kaya mo. Dahil may ebidensya ka na. Ikaw mismo ang patunay. At kung sakaling maligaw ka ulit, bumalik ka lang sa mga alaala ng panahong pinili mong maniwala kahit walang kasiguraduhan. Dahil yung tapang na yon, hindi nawala. Nasa loob mo pa rin. Baka nga, mas malakas ka na ngayon, hindi mo lang napapansin. Number 9, matutong maging sarili mong cheerleader. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang natira sa laban? Yung wala kang marinig na, kaya mo yan. Wala kang maramdaman na tapik sa balikat at parang tahimik ang buong mundo habang pinipilit mong bumangon. Sa mga ganitong sandali, kailangan mong maging sarili mong lakas. Kailangan mong matutong palakpakan ang sarili mo. Hindi mo kailangang hintayin na may ibang magsabi sa'yo na magaling ka. Because sometimes, no one will. Minsan, ikaw lang talaga ang makakaintindi kung gaano kabigat yung dinadala mo. Kaya ikaw din ang dapat magpuno ng mga salitang hindi mo naririnig mula sa iba. Sabihin mo sa salamin, proud ako sa'yo. Kahit mahina ang boses mo sa una, ulit-ulitin mo hanggang maramdaman mo na totoo. Being your own cheerleader doesn't mean nagiging mayabang ka. It means alam mong hindi mo kailangang umasa sa validation ng iba para maramdaman mong sapat ka. Kasi to be honest, people won't always see your effort. Hindi nila nakikita yung mga gabing hindi ka natulog. Yung mga pagkakataong gusto mo nang sumuko pero pinilit mong magpatuloy. Pero ikaw, alam mo. At yun ang dahilan kung bakit deserve mong i-cheer ang sarili mo. Kapag natutunan mong maging sarili mong supporter, tumitibay ka. Hindi mo na hinahanap sa iba yung kumpirmasyon na okay ka. Kasi alam mo na sa puso mo, ginagawa mo ang makakaya mo. At sa tuwing may maliit kang progreso, kahit gaano kaliit, celebrate it. Small wins are still wins. Minsan, kailangan mong yakapin ang sarili mo at sabihin, hindi man ako perpekto, pero patuloy akong lumalaban. At yun ang mahalaga. You don't need a crowd to validate your journey. You just need your own voice, whispering or shouting, you've got this. Kasi kapag natutunan mong i-cheer ang sarili mo, kahit walang pumapalakpak, dun ka nagiging unstoppable. Walang makakapigil sa'yo. Kasi ang lakas mo, hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling na sa loob mo. Number 10, piliin mong huwag magreklamo. Alam kong mahirap, lalo na pag sunod-sunod ang problema. Pag pakiramdam mo, ikaw lang ang lumalaban at walang nakakaintindi sa bigat na dala mo. Normal lang mapagod, normal lang mainis. Pero kapag pinili mong magreklamo sa halip na kumilos, parang binubuksan mo lang ulit ang sugat na pilit mo nang pinapagaling. Kapag puro reklamo ang laman ng isip mo, mas lumalakas yung boses ng pagdududa. Yung mga salitang, hindi ko na kaya, bakit ako pa?
Unti-unti nilang kinakain yung determinasyon mo. Pero kapag pinili mong manahimik, pinili mong huminga at sabihin, okay lang, kakayanin ko pa rin, biglang nag-iiba ang timpla ng laban. You shift from being a victim to being a fighter. Hindi mo kailangang maging positibo 100% ng oras. Kasi tao ka. Pero tandaan mo, bawat minuto na ginugugol mo sa pagrereklamo ay minuto ring nawawala sa paggawa ng solusyon. Habang nagrereklamo ka, umaandar pa rin ang oras. Habang sinasabi mong napakahirap, may ibang taong ginagawa na yung mahirap at natatapos nila. Try mo minsan ito. Imbis na magreklamo, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang kaya kong gawin ngayon para gumaan kahit konti? Minsan, hindi mo kailangang baguhin ang buong sitwasyon. Kailangan mo lang baguhin ang reaksyon mo. At alam mo ang maganda? The moment you stop complaining, you start gaining. Nagkakaroon ka ng clarity. Nakikita mo na pala, may mga maliit na bagay na pwede mong pasalamatan. Nakikita mo rin na hindi pala ganun kalala. Ikaw lang ang napagod. Ang reklamo ay parang kalawang. Unti-unting kinakain ang loob mo hanggang mawalan ka ng gana. Pero ang pananahimik, yung pagpili mong ngumiti kahit may sakit, yun ang nagpapanday sa tibay mo. Hindi ibig sabihin na okay ang lahat, pero pinipili mong magtiwala pa rin na magiging okay din. Kaya kung ngayon, wala kang mapagsabihan at gusto mo nang sumuko, huwag mong ilabas sa reklamo. Ipalit mo sa dasal. Sabihin mo sa Diyos, pagod na ako, pero tulungan mo akong magpatuloy. Kasi sa totoo lang, yung mga taong tahimik na lumalaban kahit walang sumusuporta, sila yung tunay na malakas. Number 11, gamitin mo ang sakit bilang inspirasyon. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng pinaghirapan mo, walang nakapansin. Yung sakit na habang nagpupuyat ka, habang pinipilit mong ngumiti kahit pagod ka na, wala ni isang nagsabing, ang galing mo. Masakit yan. Pero alam mo, may kakaibang kapangyarihan yung ganung klaseng sakit kapag natutunan mong yakapin ito. Kasi ang sakit, hindi lang siya hadlang. Minsan, siya mismo ang nagtutulak sa'yo para gumising, para magbago, para pagbutihin. Every heartbreak, every rejection, every time na iniwan ka ng mga taong inaasahan mong manatili, lahat yan may tinuturo. Hindi para masaktan ka lang, kundi para patatagin ka. Kapag nasaktan ka, dalawang bagay lang ang pwede mong piliin. Una, magreklamo. Sisihin ang mundo at hayaang lamunin ka ng pait. O pangalawa, gamitin mo yung sakit bilang gasolina para mas magiging matatag ka. Ano ang pipiliin mo? Think about it. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka matututo. Kung hindi ka iniwan, hindi mo malalaman kung sino talaga yung kayang kang sabayan hanggang dulo. Kung hindi ka binigo, hindi mo malalaman kung gaano kalalim ang kakayahan mong bumangon. Minsan, kailangan mong masaktan para maalala kung bakit mo sinimulan ang lahat. Kasi sa totoo lang, walang growth sa comfort zone. Yung mga sugat na tinatago mo ngayon, sila rin ang magiging patunay balang araw kung gaano ka kalakas. Gamitin mo yung sakit bilang kwento. Gawin mo siyang apoy na magpapainit sa mga gabi na gusto mo nang sumuko. Hayaan mong maging dahilan yung sakit para ipakita mo sa mundo na kahit anong bigat, kaya mong dalhin. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili mong magpatuloy. Every scar tells a story. Every fear is a testimony. Hindi mo kailangan takasan yung sakit. Kailangan mo lang siyang gawing sandata. Dahil sa dulo, kapag natutunan mong mahalin ang mga sugat mo, doon mo marirealize, hindi pala sila tanda ng kahinaan, kundi marka ng katatagan. At kapag dumating yung araw na mararamdaman mong gumaan na, mapapaisip ka, kung hindi ako nasaktan noon, hindi ako magiging ganito ngayon. That's the power of pain. It breaks you, but it can rebuild you stronger. Number 12, magtakda ka ng maliliit na goal. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pag-abot sa pangarap ay yung laki ng bundok sa harap mo. Parang imposible. Parang kahit anong gawin mo, laging kulang. Pero ang totoo, hindi mo kailangan akyatin ang buong bundok agad. Kailangan mo lang magsimula sa unang hakbang. Magtakda ka ng maliliit na goal kasi yun ang magbubuo sa malalaking tagumpay mo. Kung ang pangarap mo ay makapagpatayo ng negosyo, huwag mo munang isipin yung malaking kumpanya agad. Simulan mo sa maliit, tulad ng pag-research, pag-ipon, o kahit pagbuo lang ng simpleng plano sa notebook mo. Huwag mong maliitin yung mga ganitong hakbang. Kasi bawat maliit na galaw, may direksyon yan. Isipin mo na parang naglalakad ka sa dilim. Hindi mo nakikita ang dulo,
Pero may flashlight ka. Hindi mo kailangan makita ang buong daan. Sapat na yung ilang hakbang sa unahan mo para magpatuloy. Ganon din sa goals mo. Minsan, gusto nating makita agad ang resulta. Pero life doesn't work that way. Growth takes time. And small wins matter. Kapag masyado mong tinitignan ang laki ng target mo, nakakatakot, nakaka-overwhelm. Pero kapag hinati mo ito sa maliliit na goals, mas nagiging posible. Halimbawa, imbis na sabihin, gusto kong maging successful, gawin mong mas konkretong, ngayon, tatapusin ko muna tong task na to. Or, ngayong linggo, mag-aaral ako ng bagong skill. Every small step is a victory. Kahit gaano kaliit, basta consistent ka, may mararating ka. At dito mo mararamdaman yung fulfillment. Hindi dahil tapos ka na, kundi dahil gumagalaw ka pa rin kahit mahirap. Kasi minsan, yung mga maliliit na hakbang na yan, yun mismo ang bumubuo ng tiwala mo sa sarili. Each small goal achieved tells you, kaya ko pala. At kapag paulit-ulit mong naririnig yan mula sa sarili mo, kahit walang sumusuporta, tuloy ka pa rin. Hindi mo kailangan matapos lahat ngayong araw. Pero siguraduhin mong may ginawa ka ngayong araw. Kasi balang araw, kapag lumingon ka, makikita mo na ang layo na pala ng narating mo. Number 13, magpasalamat ka sa maliliit na bagay. Madalas kasi, sobrang nakatuon tayo sa mga bagay na wala pa tayo. Sa mga pangarap na hindi pa natin naaabot, sa mga taong hindi sumusuporta, sa mga planong hindi pa natutupad. Kaya tuloy, nakakalimutan nating pahalagahan yung mga maliliit na biyaya na meron na pala tayo ngayon. Pero isipin mo to, ilang beses ka nang gumising ngayong may pagkakataon pa rin itama ang mga mali mo kahapon. Ilang beses ka nang kumain, huminga, natawa, o simpleng nakatulog ng payapa. Minsan akala natin ordinaryo lang yon. Pero para sa iba, milagro na. Gratitude doesn't always mean celebrating something big. Minsan, it's about saying, salamat, kahit sa kape na nagising sa'yo sa umaga, sa konting lakas na natira sa'yo kahit pagod ka na, o sa simpleng mensahe ng kaibigan na nagpapaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kapag natutunan mong magpasalamat sa maliliit na bagay, parang nagbabago ang kulay ng mundo mo. Napapansin mo ulit yung mga detalyeng dati mo lang dinadaanan. Yung tunog ng ulan sa bubong, yung liwanag ng araw na sumisilip sa bintana nyo, yung hangin na dumadaan habang naglalakad ka pa uwi. Lahat yan, nagiging paalala na buhay ka pa, lumalaban ka pa, at may pag-asa pa. Alam mo kung bakit importante to? Kasi kapag marunong kang magpasalamat, kahit sa maliliit na bagay, natututo kang maging payapa, kahit walang pumapalakpak, kahit walang sumusuporta, kahit walang nakakaintindi. You stop chasing validation, and you start finding peace in the simple things. Ang gratitude, parang muscle yan. The more you use it, the stronger it gets. Kapag nasanay ka ng makita ang maganda sa maliit, mas nagiging matatag ka sa malaki. Kasi habang ang iba naghihintay ng malaking dahilan para maging masaya, ikaw, kaya mong ngumiti kahit sa isang maliit na tagumpay, kahit sa isang tahimik na umaga. At yan ang sikreto ng mga taong hindi basta sumusuko. Hindi dahil madali ang buhay nila, kundi dahil marunong silang magpasalamat kahit sa konting liwanag na meron sila. Sa totoo lang, gratitude doesn't change your situation. It changes you. It makes your heart softer, your spirit calmer, and your hope stronger. Kaya kung pakiramdam mo mag-isa ka ngayon, subukan mong huminga sandali at tumingin ka sa paligid mo. Baka yung mga hinahanap mong dahilan para magpatuloy, nasa harap mo na pala. Maliit nga lang, pero totoo. Sa dulo ng lahat ng laban mo, tandaan mo to, hindi mo kailangang may cheering crowd para magtagumpay. Hindi mo kailangang may palakpak, may recognition, may kasamang magpupuyat sa'yo. Kasi ang tunay na lakas, hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling yan sa loob mo. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta para maniwalang may pupuntahan to. Every small step counts. Kahit yung simpleng pagbangon sa umaga, kahit yung pagpili mong lumaban ulit kahit pagod ka na, victory na yon. You might not see it yet, but you're already winning battles others don't even know you're fighting. Hindi mo kailangang hintayin ang validation ng mundo bago mo patunayan ang halaga mo. Ang halaga mo, nandyan na. Kahit walang likes, kahit walang recognition, kahit walang nagsasabing, ang galing mo. Ang tunay na tagumpay ay yung patuloy mong ginagawa ang tama kahit walang nanonood. Yung nagpapatuloy ka kahit walang sumusuporta. At darating ang araw na yung mga taong hindi naniwala sa'yo noon, sila na ang unang magsasabi, buti hindi ka sumuko.
Pero alam mo kung ano ang mas maganda kaysa ron? Yung maririnig mo sa sarili mong boses. Buti, hindi ko sinukuan ang sarili ko. Kaya kahit walang sumusuporta sa'yo ngayon, huwag mong bitawan yung pangarap mo. Huwag mong hayaang mamatay yung apoy na sinimulan mo. Kasi minsan, ang kailangan lang talaga para magliwanag ang buong dilim ay isang taong tulad mo na piniling magpatuloy kahit mag-isa. Because at the end of the day, you're not alone. You're growing, you're learning, and you're becoming the person you were meant to be. Keep going. One day, you'll thank yourself for not giving up when no one else believed.